Tignan nyo yung nabili ko nung nakaraan mga kabayan. O, diba? Pamasok. Tapos, ito pa. Ay, sumabit. Naku. Ayun, o. Puro Puma. Nakasale kasi 60% off sa website ng Puma. Tapos, parang, ito, 40 ko lang nabili. Tapos, ito, 55. So, goods na rin siya pamasok. Pamasok, pang work. Tapos ito, na-try ko na siya. Malambot naman siya sa paa. So, solid. What is up mga kabayan? So, kakauwi ko lang galing work. Kasi naiba na yung schedule ko at naiba na ako ng building. Tapos ako, work from home lang ako today. Hanggang 5, pero 4:30 tapos na ako. And today is Wednesday, August 14. Wednesday ba? Tama, Wednesday, August 14. And since pagod-pagod na kami, hindi na nakapagluto, sabi ko, kain na lang kami sa labas. So, punta kami ng Bella's ngayon. Bella's Inasal. Craving Tapos, siya sa Pinoy food talaga. Kasi sabi ni Bianca, sa malapit daw, Burger King. Eh sabi ko, syempre, kanin is life. So, kanin is life tayo. Hindi ka ba kumakain lang? And meron din palang ayun nga, yung sinabi ko sa inyo kanina, yung sa Puma, naka 60% off sila. So, i-check nyo na. Hindi ko lang sure kung hanggang kailan. Pero i-check nyo na, good deal yon, lalo na sa mga mabibigat like me. Ang piliin nyo is yung soft ride na shoes. Yun yung binili ko na $40 lang. So, check nyo na lang kung may mga available pa. And, ayun, punta muna tayo ng Bella's. Let's go. So yun guys, apakainit ngayon. Kanina nag-commute lang ako kasi nga hanggang 4:30 yung trabaho niya. Ako 4 out na. Pero pag umaga niyan, malamig. Kasi 31 degrees ngayon. Tapos kanina umaga nagsi-16. 16. Ka-jacket kami pa po nung hinatid ko siya. Malapit na fall. Parang hindi ko naramdaman yung summer masyado. Wala pa kami masyadong gala. Although nakagala Nakagala kami. naman. Oh. Pero kasi maulan-ulan. Oo, yun din. And ayun, wala lang, pinakita lang namin sa inyo. Kasi sobrang maaraw ngayon. Yung mga nakaraan, pati kahapon, makulimlim. So, ayan mga kabayan, andito na tayo sa Bella's Inasal. And, ay hindi pala man, hindi pala yung tinututo ko, tas original shawarma. Dami palang kainan dito. Ayun, ayoko ng Pizza Hut. Ayun, may Pizza Hut din dito. And ayun yung Bella's Inasal. Yan, tara't mga moy inasal. Pero ano, carry kasi yung inasal dyan, $13, tas only rice, no? Ewan ko may ganun kasi. Pero yung halo-halo sa Bertos tayo. Let's go! Let's go! Ulan pa. So, ayan. Ayan ang kanilang menu. $13, diba? Ang gusto ko ng yempo. Screenshot nyo na lang mga be. Dito yan sa malapit sa sa Square 1. Gusto malapit sa school. Ano ba pangalan lugar ko? Burnhamthorpe? Burnhamthorpe pala. Ayan. Ay, love may crispy pata pala. 21. Zero ka. So, masyadong malaki. Ayan, may mga gulay options din sila. Parang gusto ko Ayan, mga 18. Anong kadate ko. Tapos may desserts din. Yan, not available yung ganito. Ano pa ba? Ayan, check nyo na lang. Pinapakita ko lang talaga sa inyo para may idea na kayo. Pero ako baka dito ako sa all you can eat na 13 lang. So, ito yung akin. Tapos itong kay Bianca. Tapos mag-add lang ako ng isang pork barbecue. Para 17. Dalawa na din. Dalawa pala. Ikaw lang kakain. So, ayun. Order na tayo. So, ayan. Meron silang complimentary. So, bango may hipon. Tikman muna. Sarap. Sarap. Okay ka na? Di pa. Wala bang kanan. Ayan na mga kabalen. Ang sarap. Mambubura tayo dun.
tea sa amin. Let's eat mga kabayan. Yun na, kain na tayo. Nauurat na yan. Gusto na kumain yan eh. Pero kasi pag nagbablog ka, lahat na muna eh. Wag mo na kakain. Kakain mo na. Alam niyo yun, yung mga nagbablog dyan, yung mga nagre-reels, maintindihan niyo ako. Para may pang-content tayo. Parang sarap. Update ko na lang kayo, nagutom na rin ako. Bye-bye. So, update mga kabayan. Ayan, siya na kumakain ng manok na natira. And isang rice lang tayo kahit naka-unli rice. Busog na ako. Tapos ayan. Ayan, siya yung nagtakaw tingin dyan. Pero sabi ko sa kanya, yung sa akin na lang yung kainin namin para maibaon niya pa yun bukas. Yung high blood na yan, oh. Ganyan-ganyan lang. Na high blood na yun. So, ayun mga kabayan. Tapos na kami kumain. Busog na kami. And may basurahan. And punta tayo sa Starbucks kasi i-claim ko yung tumbler ko. May merch kasi ako na free. So, ayun mga kabayan. Dito na tayo kay Kona. And yung sinasabi ko, kaya ako naka-merch. Kaya ako makakuha ng merch sa Starbucks kasi nagkaroon ako ng 600 na stars. And para makakuha nun, ilalagay ko dito yung picture. Takpan natin si kabayan. And ano yun, makaka-earn ka ng 600 na stars kapag nag-connect ka ng TD. So sa mga may TD na bank dyan, i-connect nyo na. And hanggang August 26 pa yun. And sayang din kasi aside sa merchandise from Starbucks, pwede mo rin gamitin yung points yung stars sa drinks. So it just so happen na dito sa Canada nagagamit mo yung stars papunta sa pang-claim ng mga merch kasi sa Pinas hindi eh. So ayun, and then 600 siya, so yung 400 ipang-claim ko ng merch, tapos may pangkape pa kami. So let's go. Update ko kayo. Siya yung nagbayad ng Bella ba? Belat. So, yung nagbayad ng Bella's Inasal. Tapos, ako sa Starbucks. Ililibre ko siya dahil libre naman. So, tara na habang may araw pa. Sa may Erin Mills kami mag-Starbucks. Tapos, tambay lang ng very, very light. Malapit naman sa bahay yun. So, let's go home. Ay, let's go to Starbucks pala. May ipapakita po si Angel na sayaw sa inyo. Dali na lang. Yun. Wala naman. Dali na. Meron. Rigor. Dali na lang. Di na. Isa lang. Rigor sa Para- tango. Para sa mga natin, subscribers. Wag na, baka mabawasan pa yun. Sana, Rigor si tango. taan pa ulit-ulit siya kagabi na, kabisit na eh. O kakabuisit daw, tawa naman ng tawa nung sinayaw. So, pag nakita yan, bibidyoan ko yun minsan. Video mo yun. Ganyan, mga siraulo yun, mga tatakbuhan sa gitna na ano. Ay, video mo yun. Eh hindi kasi, parang pag natamaan mo sila, kasalanan Kasalanan ko. mo pa, mga ano talaga. Pero mga- alam ko pag may pulis, mahuhuli yan dito kasi hindi pwede yun dito. mga Kung may pulis, hanaps, tinatsempohan sila ng mga pulis. mga hanaps talaga, mapalit eh. Ay, grabe talaga. Maski sa pagdadrive. Kanina, nung nasa parking kami, palabas kami, hindi ko lang na-videohan. Grabe, di Dire-diretso yung yung truck, yung pick-up truck. Pick-up sa Pinas kasi, nasanay na rin ako ng truck dito. May truck kasi yung tawag nila. Dire-diretso siya as in, buti na lang malayo tong Kona. Hindi, dali na naman. Takot na siya eh. So, ayun, record. Tama na! A few moments later. So, ayan, dito na tayo sa Starbucks. And sana may maganda silang merch. And pwede tumambay dito. Actually, doon ko nga plano sana tumambay sa likod ni Kona. Kaso maganda naman pala yung labas dito. So, pasok na tayo. So, ayan, marami silang selection. And dito parang kaya-kaya yung mga tumbler. Ayun, $20, 26. Parang sa Pinas kasi ang bigat bilhin eh. Ito, ang ganda. Kaso walang seal. So, ang hirap mamili. Ito kasi, ito lang yung stainless steel. Tapos, 27. Doon pala sa sa 600 stars. 400 lang iti-take nila. Tapos $20 off. Tapos yung the rest, babayaran mo na. So, nag-iisip ako kung anong bibilhin. So, nakuha ko na ang aking Starbucks na tumbler. At saka, andun na kay Bianca yung drink namin. And sabi niya, doon na lang kami kay Iko na tumambay. Kasi mainit. So, ayan.
Dito tayo tatambay. Iusog lang yung mga, camping chair. And ito ang OG drink namin ni Bianca simula Pinas. White chocolate mocha. And hindi na namin nilakahin kasi may pasok pa kami bukas. Sino masaya? Buti tinanong mo kanina. Sayang yung bayad eh. So ayun nga, pag may 600 points ka, $20 yung ibabawas nila. And ito yung pinili ko. $25.16 yung OG price niya. So ang binayaran lang natin is $5.16. And nung una, iba yung pinili ko pero nakita to ni Bianca and ang ganda niya kasi Pride Pride merch, LGBT siya. Ayun o, basta may Sophie Birkin. Meron pa dong isang LGBT na merch. Pero ito na lang kasi parang pa-purple din siya. Ewan ko nakikita ba sa video? Kita. Ayun o, may rainbow. Pero more of purple siya. Tapos yung straw niya is rainbow. Tsaka sabi ko kasi gusto ko sana yung sealed. Ayan siya. Gusto ko sana yung sealed. Kaso, may mga sealed na ako sa bahay. So, ayan, yung may straw na lang pinili natin. Buti nakita Finally, hindi naman first na hindi libre. Well, libre pa din. Kasi yung mga yung nagkaroon ako ng termo sa Pinas dahil sa stars din. So, ayun, tambay muna tayo. Siguro. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me wet. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does Na, tambay muna and chill. Ito ka na? Magkano ka? Rigor si Tanggol! Hindi niyo napapansin. Halaman. Ha? Harurut. Ganda talaga oh. Sophie Birkin. Ayan oh, diba? Rainbow. Pero purple yan oh, diba? Purple. Tingin? Ano ba? Ayun oh. Oh, tumingoy. Magkano ka? Di mo ba nararamdaman yun? Alam Pauso. ako kanina. Oh. Tapos nawala sa isip ko. May dinig Nawala sa isip ko. Not pala, lumayo-layo muna tayo eh. Mag no frills muna tayo. Pangit. So, ayun pala mga kabayan. Pag uwi, i-share ko na sa inyo yung sa west. Yung west. Wag na dito kasi medyo maingay pa kasi may mga sasakyan na dumadaan. Pero yun yung World Education Services para sa ECA or yung ano ba yun? Education Credential Assessment. Lalo na dito sa Canada kung gusto mo magpa-PR. So para ma-convert yung credentials mo, ganun-ganun. Basta sa points, mamaya explain ko sa inyo kapag kasi yung notes ko nasa bahay, ni-ready ko na yun and nag-screen share na rin ako para malinaw kong may explain sa inyo. So ayun, tambay lang muna kami dito, tapos maya-maya alis na kami. Yun si Rigor. Rigor si Tanggol! LSS talaga ako doon simula kagabi. And bukas yung last na pasok ko sa school, presentation lang. Tapos, ayun, di ko alam kung masasama ko kayo, pero ewan ko kung makakapag-update ako bukas. Hindi. Sasama ko sila sa video. So, papalitan natin si Kona bukas ng mas maliit. Kasi si Aster, isang buwan pa daw. So, ayun. Basta makikita nyo na lang. Pero ang sabi ko, ino-offer sa amin is Civic. At saka Corolla. Ayoko ng Civic kasi Civic yung dinadrive ko sa Pinas tapos mababa. Ang baba! Mababa, tapos sumasahid sa hump. So sabi ko, Corolla na lang. Though hindi ko alam kung may difference. Pero, ayun, sabi ko, iwasan ko yung Civic. Pero check ko na lang muna bukas. Kasi tsaka alam ko malakas din sa gas ang Civic eh. Pero, ayun, dito muna tayo, tambay, coffee. So, ayun mga kabayan, nandito na kami sa bahay. And, diba, talaga nag-prep ako para sa inyo. Yun yung mga notes na sasabihin ko sa inyo. Kasi, syempre, nagwa-vlog tayo. And alam ko may mga nanonood or yung ilang percent ng nanonood dito or majority is kagaya ko na nagsa-start pa lang or kagaya namin. And ako, swerte lang ako kasi may mga napagtatanungan ako, may mga tumutulong sa amin. Like nung
Submit ako nung WES, yung sa World Education Services nga, nagpa-assess ako. Talagang tinulungan ako ni Angel, naka-screen share ako, tas yun. Tinulungan niya ako, na-go through kami hanggang sa, okay na process na. Though, ayun, i-explain ko sa inyo one by one, and then, ilalagay ko dito yung screen share na ginawa ko, tas mag-voice over na lang ako para at least masundan nyo yung mga steps. Tas para at least ma-post nyo na lang. So, ayun, let's start. So, yung ECA, yun yung Educational Credential Assessment. Ginagamit siya para ma-verify yung foreign degree or diploma or certificate or other proof ng credential para ma-convert siya sa Canadian one. Tapos, eto, yung ECA, para saan ba siya? Bakit ba kailangan to? Ginagamit siya for immigration purposes. And, magagamit rin siya for PR. So, ayun, kumbaga, yung degree nyo sa Pilipinas or whatever na natapos nyo, pwede siya ma-convert sa Canadian education. So, depende na lang. Kaya nga meron mga WES. So, sila yung nag-a-assess, nag-evaluate. So, sila din yung nagde-determine kung, kumbaga, ilang years yung conversion nung inaral mo sa Pinas. Like, for me, for example, ang inaral ko sa Pinas is 4-year course, which is Bachelor of Arts, major in Philosophy. Tapos, meron pa akong additional na 1 year na educational units. So, hindi ko pa alam kung magiging ilan yung conversion niya. Waiting pa rin ako sa result. Pero yung mga ganun, pwede siya may convert sa 3-year Canadian educational experience. Pwede rin siya ma-convert sa 4 years. So, depende. And then, ayun, merong iba't ibang, kumbaga, agency or like companies na pwede nyong lapitan or pwede nyong pag-applyan for educational evaluation nyo. So, yung pinaka-famous lang na alam ko or like yung lagi ko nababasa sa mga group is yung ICAS, which is IQAS, at saka yung WES nga. So, yung WES, yun yung World Education Services, yun yung highly recommended kasi, kumbaga, yun yung may most efficient processing time. And then yung isa naman is yung IQAS, International Qualifications Assessment Service. So, yun yung isang option. And sabi nung iba, mas malaki daw sa points. Pero hindi ko sure. Hindi ko sure kasi, kumbaga ako, ngayon, personally, ang tinake ko lang is yung WES. Kasi sabi nila, don't quote me on this, pero may napagtanungan ako. Ang sabi is, sa WES, kasi kapag sa Big 4 ka nag-aral sa Manila, which is UP, UST, Ateneo, at saka LaSalle. Kumbaga, meron silang sa portal, diretso na sila magsasubmit sa WES. So, mamaya na yun. And also, kapag na-assess pala kayo, kapag halimbawa na tapos na lahat ng process, 5 years yung validity ng WES. Unlike sa IELTS, yung English exam at saka CELPIP, 2 years lang yung validity kasi skill yun. So, itong education credential naman, kumbaga nasa sa'yo na yun eh. Certificates lang, TOR, diploma. Kaya 5 years yung validity niya. So, ayun. Sa case ko nga, I opted to go for WES kasi pagka I did my research and yun nga, aside dun sa narinig ko, I did my own research and sabi, yung WES nga is affiliated sa UST. So, kumbaga, what happens is that yung UST, which is yung school ko, sila na yung magsasend ng documents directly sa WES without asking for a representative to go to my school and mail the documents to me or sa WES. Kumbaga, ang ginawa ko lang lahat is online, tapos antay na lang, ganun. Kasi sa ibang school na hindi affiliated ng WES, kagaya ng ibang friends ko na napagtanungan ko, so, ang nangyayari is, ayun nga, pumupunta pa yung representative nila, magre-request, kasi kailangan yung mga documents is sealed. Tapos, hindi siya o-open kasi yung sealed documents, kailangan pa ipapamail dito, tapos from here, i-mail sa WES. So, hindi ko sure kung ano talaga yung process kapag ganun. Pero, yun nga, pwede nyong i-check din sa school nyo. May mga iba akong nababasa na kapag hindi WES affiliated or like, kapag hindi affiliated yung school nyo dun sa education assessment agency or whatever,
Pwede nyo sila tawagan para mag-request or may representative kayo na pupunta doon para mag-request and then yung school nyo na yung magsasend sa West. Basta ibibigay nyo lang yung mailing address, ganyan. So makikita nyo naman sa website nila yung mga information na ganun. So again, yung mga sinashare ko sa inyo is based from my own experience and my own choice and preferences. So ayun, let's go na sa steps. So, ayun, to start off, punta muna kayo dun sa website ng WES, which is wes.org or wes.org. So, ayan, and yan yung makikita nyo. And dun sa top left, ikiklik nyo yung hamburger icon or yung menu option, and then ikiklik nyo yung get an evaluation. Tapos, mariredirect kayo dito sa page na to. So, syempre, choose nyo na lang kung anong country, which is Canada in our case. And then, ayan, pagka-click nyan, ito na yung lalabas. Ito na yung mag-a-appear. Ayan, make sure to click ECA application for IRCC or itong middle option. And ayan, makikita nyo naman for immigration purposes, select the Educational Credential Assessment or yung ECA nga. And then, ayun, pag nabasa nyo na, click Start Application para ma-direct kayo dito sa screen na to. Tapos, i-fill out nyo lang yung mga yan. So, email address. Ayan, ilalagay ko na lang yung email address ko na hindi ko naman ginagamit. And then, pagkatapos nyo, i-click nyo lang yung next. Tapos, magsasend yan ng verification code sa email nyo. Meron yung 6-digit verification code. So, i-check nyo na lang yung email nyo. Kaya nakabukas sa other tab yung email. And then, yan, ganito yung itsura ng email na marireceive nyo. Yan, makikita nyo agad yung code. So, kinopy ko lang and then ipipaste ko lang dun sa WES na page na website. So, click submit code and then click nyo lang continue. And then, after nyan, pagka-click nyo ng continue, pupunta yan dito sa page na to. So, ilalagay nyo lang yung mga personal information nyo. And then, mag-fill out lang kayo like yan, birthday, kung may WES reference ba kayo. And then, i-hit nyo lang yung no. And then, yung email address nga nandyan na. Tapos, yung password. So, yung password kayo na bahala mag-generate. Tapos, i-ask din kayo mag-create ng security question. Then, ayan, next na yung sa newsletter. Usually ako, hindi ko tinitik yan kasi pampadagdag lang sa email. And then, create account na lang pagtapos na kayo. So, ayan, pagtapos na kayo sa personal information, makikita nyo na yung next part. Dito na kayo mapupunta sa education. And then, ikiklik nyo lang yung add credential. So, dyan nyo na ilalagay lahat ng information nyo. Like, kung sang country ba. So, in our case, Philippines. Kasi dun yung degree ko. And then, type of education usually is higher dapat yan. Di ko alam ba't secondary yung kinlik ko dyan. And ayan, since di na natin maintindihan yung option, papalitan natin uli ng higher education. So ayan, tama na. And then, dyan yun na ilalagay yung name ng school. So in my case, UST nga, University of Santo Tomas, Manila. And then, kung ano yung name ng diploma and certificate. So, Bachelor of Arts. And then, ayan, in philosophy. So may option na direct. And then, ayan, ilalagay nyo ng info, first name, second name, or middle name, and then last name, and then field of study, which is hindi naman required kasi wala naman siya asterisk, and then yung year awarded, so sa akin is 2019, so attended from 2015 to 2019. So, depende, wag nyo kokopyahin, iba-iba naman tayo mga Jai. Kung kailan kayo nag-aaral, yun yung i-check nyo and i-double check nyo rin sa diploma nyo para lang din sure. And then, pagtapos na, kiklik nyo lang yung save. So, ayan, makikita nyo, mag-a-appear dyan, no? Kagaya niyang UST, nakalabas na siya dyan sa profile na yan. And then, pagtapos na, kiklik nyo yung next. Pero before that, lagay muna natin pala yung address, nakalimutan ko. So, yung current residential address, kung saan nyo gusto ma-receive yung mail from WES. So, dapat dito is yung Canadian address na kasi nga, nandito na tayo sa Canada. So, ayan, i-make sure nyo lang na tama yung address na ilalagay nyo dyan kasi isi-send sa nyo yung hard copy nung assessment nyo. So, para lang din ma-sure na marireceive nyo siya sa mga mail nyo dito sa Canada.
So, ayan, pagtapos na kayo, doon na tayo sa third step, which is yung report recipients. So, dito mga kabayan, ine-next nyo lang, i-click nyo lang yung next. And then, dito sa page na to, parang information page siya. So, makikita nyo yung processing time, which is 35 business days. And mabilis-bilis na yan. And sa mga napagtanungan ko na nagpa-process sa WES, usually daw 2 weeks lang. And then, dito makikita nyo yung amount, which is 248 CAD. And as far as I know, before tax pa yan. Then, kiklik nyo lang yung next. Then, yan, pag na-click nyo na yung next, makikita nyo or madadirect kayo dito sa page for required documents checklist for your name, syempre. And then, ayan, make sure nyo lang nabasahin nyo talaga. Very important talaga na magbasa mga Zai. And ayan, makikita nyo yung Bachelor of Arts major in Philosophy or Bachelor of Arts in Philosophy. Tapos yung requirements checklist, yung academic transcript. And then, makikita nyo rin kung paano isi-send yung documents nyo. Actually, may mga instruction naman, very clear naman yung WES. And ayun, issued by institution you attended. So, official document lang yung dapat marireceive or isi-send sa WES. So, ayan, pinakita ko lang sa inyo. And then, ayan, scroll. Ito pala yung information na please contact the university to send your documents electronically to WES. So, ayan, pag kinlik nyo tong link na to, ayan, since UST ako, so ang galing kasi automatic na siya nagpupunta dito sa Office of the Registrar na page. So, ayan, may other options din dito sa baba, which is by post mail or by courier. So, andyan na lahat ng information, very, naman siya, very detailed naman. Then, ayun, pag nabasa nyo na lahat, nakuha nyo lahat ng information, click nyo lang yung next. And then, ayan, parang yung summary na ng lahat-lahat. And then, before payment, ayan, i-review nyo muna kung tama. Ito namang acknowledgement, i-check nyo lang lahat yan. And then, click nyo lang yung next. So, ayan, pag na-click nyo na yung next, may confirmation pa rin na tama yung lahat ng information na ipapakita sa inyo. So, ayan, yung breakdown, 293.80. And then, i-check nyo kung paano kayo magbabayad, either credit or debit card or Western Union or money transfer. So, yan yung options ng payments for WES. And then, i-click nyo lang yung submit. And ang una nyong babayaran is itong WES kasi meron yang, ayan, reference number. So, ayan, kung sa UST kayo like me, kailangan yan, important yung reference number kasi ilalagay yan dun sa document request nyo from UST, which is ito. So, yan yung nasa page kanina na napag-redirectan. So, tinype ko lang yung UST request documents para lang din alam nung iba kung halimbawa para lang naka-pull up na on your end. And then, isa-scroll down nyo lang yan. So, bilis. Charing. So, ayan. Kiklik nyo lang yung online student records application. And then, request now. Kasi yan yung request ng transcript, diploma, and blah, blah, blah. So, since ako, alumni na ako ng UST, dito siya nag-redirect. And then, i-click nyo lang yung request for your records. So, ayan. So, makikita nyo naman siya. Basta, i-make sure nyo lang na talagang binabasa nyo everything. Lalo na ito, important documents to. So, ayan yung website link. I-copy nyo na lang or i-type nyo na lang. And then, ayan, kung naaalala nyo pa yung student number nyo, i-click nyo lang yung I have my student number. So, ilalagay nyo lang basically and then yung birth date. And then, ayan, madadirect kayo dito sa page na to. So, ilalagay nyo lang yung info nyo or like yung updated. Ano na to UST page na to for document request. And then, i-click nyo lang yung next document request. So, ayan, makikita nyo yung I want to request for document for institution. So, makikita kung ano yung mga na-finish nyo na or like yung mga available. And then, for UST, ito yung i-click nyo sa upper right, show available documents. So, ayan kasi na-overlook ko nung una. And then, ayan, makikita nyo, WES records available for ano ba yun? Basta, for TCP yan. And then, makikita nyo yung amount which is 630. So, sa akin, in my case, dalawang 630. Kasi nga, dalawa yung, kumbaga, dalawa yung diploma or dalawang program yung nirequestan ko. And then, next na yung shipping information.
So, ayan, makikita nyo yung total which is 1,260 and then babayaran nyo na lang. Then, ayan na nga, pag nag-scroll down kayo, makikita nyo yung mga required na documents para dun sa nire-request nyo. So, bago kayo magbayad, kailangan nyo ma-accomplish to. So, like, halimbawa, for all applications, kailangan yung valid ID. For WES applications, kailangan yung WES forms, yung educational forms from WES, which is makukuha nyo yan dun sa website. And then, selfie with submitted valid ID. So, lahat yan ginawa ko bago ako magbayad. So, itong sinasabi kong educational forms, dito nyo siya makikita. So, punta kayo sa WES ulit na page and then i-click nyo lang yung parang return to my account para makita nyo to, which is yung requested nyo nga na documents. And then, click nyo yung view my application or view required documents. Pero view my application yung kinlik ko. So, wala dyan. So, meaning to say, andun siya sa view required documents. Ayan, pasensya na magulo. So, click nyo yung view required documents. And then, ayan, yung Bachelor of Arts in Philosophy. So, pag in-scroll nyo, makikita nyo yung may download, Academic Records Request Form. So, ida-download nyo yan. And ganito yung itsura niya. So, if i-fill out nyo lang siya and makikita nyo, nandyan na yung reference number. So, ayan. Dapat talaga from WES siya. Yan yung if i-fill out nyo, tapos i-upload nyo sa UST. So, ayan. So, dito, yung section A lang yung i-fill out nyo kasi yung section B sila na. Basically, yung part na yan lang yung i-fill out nyo. And then, ito is for authorized officials na. So, basically, hindi nyo na, kumbaga lulubayan nyo na yan. Hindi nyo na siya i-fill out. Then, make sure na na-sign nyo na and then yung date. And i-double check nyo lang yung information before you save it. So, pag-upload nyo ng lahat ng required documents, ang next step naman is magbabayad na. And then, ayun, wait na lang kayo sa progress or like sa update sa WES profile nyo. So, ayun lang yung mga steps. Bah! So, ay lang ganap namin sa araw na ito at sa video na ito. Sana may napulot and natutunan kayo. Sana. So, ayun, yung WES na muna inuna natin. To follow up na lang yung tourist visa kasi may mga ginagawa pa talaga ako. Siningit ko lang yan kasi nga at least, diba, ma-share ko na sa inyo. So, ayun. So, yun sa Sabado. Bini na. Kita ko na sila. Sabi ko sa kanya, kung anong gagawin ko, basta sumama ka lang sa akin. Mamaya ako pa yung mapapunta sa harap. Ikaw yung fan na fan. Hindi, gagawin ko ng paraan niya. Makikipagbardahan tayo dun. So, abangan nyo ang OOTD ng aming mga beshies. So, si Chard, si Danny, si Angel, si Troy, sila yung mga magiging kasama namin. And i-update ko kayo sa mga kaganapan namin sa Beanie Day. Hindi ko alam kung makapag-upload pa ako ng video before that. Pero I'll keep you posted mga kabayan. Thank you so much mga kabayan for watching. And sana nag-enjoy kayo sa video namin na to. And please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Adventures in Canada. Follow us on our Facebook page, Adventures in Canada din. And follow me on TikTok. I'm Injokin_. And thank you so much for watching mga kabayan. And see you in the next one. Bye! Fire.